Sa Isla Verde, nakatira si Mang Nestor. Siya ay isang padre di pamilya at may 4 na anak at isang mapagmahal na asawa. Dating construction worker si Mang Nestor, subalit dahil sa pandemya, siya ay nawalan ng trabaho. Bumalik sa paninisid si Mang Nestor para mayroon silang makain. Kapag swerte, may naibibenta pa siya sa mga tindera sa palengke. Pero kapag malas, pinagkakasya na lang nila ang kapirasong isda hanggang gabi. Kasama ng kaning lamig at mainit na kape, ito ang kanilang panawid gutom araw-araw. Hindi na alam ni Nestor ang kanyang gagawin. Halos mag-6 na buwan na at wala pa rin siyang mahanap na trabaho. Gusto niya nang sumuko sa buhay. Isang araw, pumalaot si Mang Nestor. Sakay ng kanyang bangka, siya ay nagmuni-muni sa laot. Dinuyan ang kanyang bangka ng maliliit na alon. Kasabay nito ang napakasarap na simoy ng hangin, dahilan para makatulog si Mang Nestor. Nagising si Mang Nestor sa tubig na tumama sa kanyang mukha. At sa kanyang pagising, bumalik pa rin siya sa realidad kung saan mahirap pa rin ang kanilang pamumuhay. Biglang tumalon sa dagat si Mang Nestor. Siya ay naghihintay na lamang na anurin ng mga alon ang kanyang mga problema. Siya ay naghihintay na lamang na malunod at tuluyan ng lamunin ng dagat ang kanyang katawan.
Habang siya ay palutang-lutang, may isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sinisid niya ito at laking gulat niya sa kanyang nakita. Isa itong napakagandang puting bilog na bato na kawangis ng isang perlas. Subalit hindi ito nakapaloob sa isang talaba. Bagkos ay nasa isang bato lamang ito na napalilibutan ng magagandang korales. Agad niya itong kinuha sa pag-asang ito na ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Habang pabalik si Nestor, biglang sumama ang dagat. Tila ay may bagyong paparating sa sobrang dilim ng kalangitan. Biglang bumuhos ang ulan at lumakas ang alon. Buti na lamang at ligtas siyang nakarating sa may dalampasigan. Mahal, may ipapakita ako sa'yo. Hoy, ano yan? Saan mo yan nakuha? Sa dagat kanina. Yayaman na tayo. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Pagpatak ng 9:00 ng gabi ay natulog na silang lahat. Nagising na lamang si Normalin nang marinig niya ang ungol ng kanyang asawa. Nestor, gumising ka! Bitawan mo ang anak ko! Anak! 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 Nestor, ano bang nangyayari sa'yo? Agad na tiningnan ni Nestor ang kanyang anak. Anak? Anak! Sinubukan niya itong gisingin. Subalit huli na ang lahat. Tuluyan nang binawian ng buhay ang anak ni Mang Nestor. Napuno ng hinagpis ang mga mata ni Mang Nestor. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang akay-akay ang kanyang anak. Nagising si Mang Nestor sa tubig na tumama sa kanyang muka. At sa kanyang pagising, bumalik pa rin siya sa realidad kung saan mahirap pa rin ang kanilang pamumuhay. Gayunpaman ay dali-daling umuwi ng bahay si Mang Nestor. Umaasa siya na sa kanyang pag-uwi ay buhay ang kanyang anak.
sa kasamaang palad, wala siyang huling isda pero buhay ang kanyang anak. Buhay na buhay. Hindi niya mawari kung anong klaseng panaginip ang kanyang naranasan sa laot. Marahil ay dahil na rin sa kanyang depresyon at kagustuhang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. O baka totoo ang nilalang na nakita niya sa kanyang panaginip. Kahit ano pa man ang totoo, 3 bagay lang ang natutunan ni Mang Nestor: na kailangan niya pang mabuhay para sa kanyang pamilya. At ang pamilya niya ang tunay niyang kayamanan. At gaano man kahirap ang buhay ngayon, balang araw ay sila rin ay makakaahon